Mga ka-fellowship, today gagawa naman po tayo ng isang malaking centerpiece na gagamit po tayo ng, of course, ang walang kamatayang anahaw, ang dahon ng palmera. Yan po, na-shape up na po natin yan, katulad ng anahaw. Yung pong gladiola na kulay orange, gladiola na white, at syempre, lastly po, gagamit po tayo ng maroon. Yan po, parang wine po ang kulay niya. At saka, syempre, yung pong ating white aster. Ang usual po natin ginagawa ay inuuna po natin yung dahon. So, kung mapapansin po ninyo, unahin po natin yung palmera. Bali, 4 sides po yan. Back to back po. Yung pong 4 na piraso. At pagkatapos, isunod po natin yung shinape up po natin na anahaw. Ipapaligid po natin siya. Kung mapapansin po ninyo, nakasagad po yung mga dahon ngayon. Hindi po katulad dati na very open po yung spacing natin. Pero ngayon talagang isasagad po natin siya para magmukha po siya medyo maliit. Kasi ang bibigyan po natin ng highlights dyan ngayon ay yung pong mga gladiola dahil long stem po siya. At pag sinabi pong long stem, huwag po nating itatapon yung pong stem na pagkakatan po ng ating pong bulaklak, yung pong sa ating pong gladiola. Mapapansin po ninyo yan po sa ating gagawin. Ayan po. So, unahin po natin yung top side. Unahin po natin yung red. So, baling 3 kulay po yan. Ang gagawin po natin is ilalagay po natin sa isang side lang po yung one color. So, yung pong nasa top ay magiging red o yung ating red wine na kulay ng gladiola. And then doon sa left side naman po ay yung pong ating pong white. And then sa other side, sa right side po ay yung pong ating pong kulay orange. At ilalagay po natin yung ating pong mga kinat na stem sa pagitan po ng mga flowers ng gladiola. Ayan po siya. Ubusin po muna natin yan. Pero from time to time, ilalagay na po natin yung mga stem na ating pong kinat para hindi po tayo mahirapan. Lalo na kapag nandun siya sa may bandang sulok na po ilalagay. Ayan po. So, isa-isa po natin ilalagay yung kinat nating stem para magbigay naman po ng highlights o kaya magbigay po ng karagdagan design po dun sa ating pong gagawin. Isisingit-singit lang po natin kung saan po natin nakikita na merong mga bakanting area para hindi po siya magmukhang bungi kapag yan po ay tinitignan na po natin. So, yun po yung ating pong gagawin at pagkatapos sa left side naman po, ilalagay na natin po yung white. Una nating i-scatter yung pong ating pong mga flowers na gladiola ay yun po ang ating unang ilalagay. Pagkatapos, susunod po natin yung mga dahon. At kung mapapansin ninyo, sadya yung mga flowers po niya na hindi pa po nakabuka. Kung pipili po tayo ng gladiola, wag po natin piliin yung naka-bloom na, yung bloom size. Ibig sabihin yung nakabuka na. Kasi madali po siya mag-close o bumalik sa dati kapag nakabuka na po yung ating kukunin. Double check po natin kasi mas maganda po na bud pa lang yung gladiola na kukunin natin para kinaumagahan or after 6 hours buka na po yung mga flowers niya. Ayan po, kung papansin po ninyo yung ating pong gladiola lang ginamit dyan ay hindi po sadya nakabuka na para meron pong chance na kinaumagahan ay mas maganda po siyang tignan. Ayan po. So, ayan po, kung mapapansin po ninyo, sinisingit na naman po natin yung iba't ibang stem na kinat po natin according to size. At saka natin ilalagay. Sisingit natin dun sa mga spaces na kinakailangan para mabuo po yung ating pong centerpiece. Ayan po siya. So, ubusin po natin yan. Wala po tayong ititira. Kakapiranggot lang yung matitira dyan actually. Ayan po. So, on the other side naman po, sa right side, ilalagay naman na po natin yung kulay orange. Ayan po siya. So, kung papansin po ninyo, iba po yung style ng orange na yan kasi po, very thin po yung kanyang stem. Hindi katulad nung red wine at saka nung white, medyo makapal po yung stem. Pero ito pong orange, medyo manipis. At napakaganda po niyang tignan. Lalo na po yung curly top niya po ay napakagandang ilagay po as contour. At saka yung pong stem niya po kasi nagka-curve. So, napakaganda po siyang tignan dyan sa may bandang right side natin ilalagay. So, as usual, isisingit po natin at ilalagay po natin yan dyan. Uubusin po natin yan. Kung mapapansin po ninyo, sa isang bundle po ng gladiola, remind ko lang po kayo, 12 po ang laman yan. Kaya bilangin po natin, pag bibili po tayo, make sure na double check po natin na 12 stems per bundle po ang ating pong
ilalagay. I mean yung pipiliin po natin. Kasi baka mamaya meron pong magkulang tapos nag-allocate na po kayo. Hindi na po siya magiging balance lalo na kapag yung pong gagawin ninyo ay binibilang nyo po yung mga flowers na inyo pong ilalagay. Ayan po siya. So, papansin po ninyo, isinisingit na rin po natin yung mga iba't ibang dahon yan para na sa gayon maging balance po yung magiging itsura niya at talaga naman napakaganda. Actually, napakaganda po talaga ng design na ating ginawa sa ngayon. Made of gladiola. And after nyan, ilalagay na po natin yung last touch doon sa mga areas na kinakailangan. Hindi naman po lahat lalagyan natin, yung area lang po na dapat ay malagyan. Yung po isisingit natin. Kasi hindi natin gusto ma-overpower yung pong ating pong gladiola ng ating white aster. Ayan po siya. So, mga ka-fellowship, muli po, maraming pong salamat sa inyong panonood at sa suporta ninyo sa amin pong mga videos. Patuloy nyo po itong panoorin. Mas maganda po na i-share ninyo para mas marami po ang makapanood. Suportahan nyo po kami sa pamamagitan ng panonood ng aming pong mga videos. Dahil yung pong mga videos namin, suporta po ninyo at ang inyong panonood ay malaki po ang maitutulong para magampanan po namin at magawa pa po namin ang mga extended ministries na amin pong mga binabalak. Muli po maraming pong salamat sa inyong panonood at sa inyong patuloy at walang sawang suporta sa lahat po ng aming pong mga ginagawa. Maraming pong salamat. So ayan na po ang ating finished product. Ayan po siya. So, kinaumagahan po, magiging full bloom na po siya. Muli po, salamat and God bless you all.